Sobrang nasarapan si Rafael sa iniluto ng kanyang anak na si Moises. Nagsalo-salo silang tatlo sa hapagkainan na parang isang buong pamilya. At makikita mo sa pagmumukha ni Rafael na sobra siyang masaya na makasalo niya sa unang pagkakataon sa hapagkainan ng kanyang anak na si Moises. Pinagalitan naman ni Grace si Rafael kung bakit niya sinabi kay Matias na marunong ito mangingisda. Ang sabi ni Rafael na kinaya niya na maging presidente ng bansa at kakayanin din niya ang pagiging pangingisda. Kaya nananalangin si Moises sa Panginoon na sana tulungan ang kanyang ama sa pangingisda at sana hindi ito mahuli ni Mang Matias na nagsisinungaling. Habang si Lazar sinabihan niya ang kanyang anak na huwag na ito maging malungkot, hindi pa man siya bulag. Pero sigurado siya nito nang dahil sa nangyari, maraming mga mata ang mamumulat sa kabaluktutan na pamamahala ni Juancho. Sa paglabas ng ospital ni Lazar, sinalubong kaagad siya ng mga taong bayan na sumusuporta sa kanya at pati na ang mga pres. Nagtanong kaagad si Shaira kay Lazar kung ano ang masasabi nito na siyang dahilan kung bakit marami ang nasaktan kagabi. Nagalit si Lazar sa katanungan ni Shaira at sinabihan niya ito kung siya nga ba talagang dahilan. Siya bang may hawak ng batuta? Siya bang humampas? Siya bang nagpisak sa kanyang sariling mata? Siguro siyang dahilan kung bakit nagpunta silang lahat sa Malacanang dahil iisa lamang ang kanilang layunin. Gusto nila matanggal ang mga kurap. Gusto nila matanggal ang mga sinungaling na tulad niya. Dapat matuto siyang lumaban sa pagkakataon na ito nang dahil sa katarungan at nang dahil sa katotohanan. Hindi makapagsalita si Shaira sa mga sinasabi sa kanya ni Lazar dahil pati siya ay nabubulag sa katotohanan. Sa pangingisda nila Moises at Rafael, marami silang nahuli na mga isda na siyang ikinatuwa nilang lahat. Makikita mo sa pagmumukha ni Rafael na napapagod na ito sa kanilang pangingisda dahil hindi naman siya sanay sa ganitong trabaho. Ngunit kinakaya lahat ito ni Rafael para hindi siya mahuhuli ni Mang Matias sa kanyang pagsisinungaling. Napapansin naman ni Mang Matias na parang baguhan lamang ang kinikilos ni Gabriel, parang hindi sanay ito mangingisda. Nakahanap naman ng alibay si Mang Istong at sinabihan niya si Mang Matias na matagal na itong hindi nakapangingisda at nagtrabaho kasi ito sa bayan at mukhang naniniwala rito si Mang Matias sa mga sinasabi ni Mang Istong. Samantala, lumalaganap na nga ang illegal na negosyo sa Pilapil dahil sa pamamahala ng kanilang mayor doon na isa din itong tauhan ni Jaime kaya walang makapagpigil sa kanilang masamang gawain. Sobrang nagulat si Divine nung sinabi sa kanya ng doktor na nagdadalang tao si Felicia at si Justin ang ama nito. Kaya ngayon, mahihirapan na siyang ilayo si Felicia mula kay Justin. Nilapitan ni Maxine si Moises para kumustahin ang pangingisda ni Rafael. Ang sabi ni Moises na mukhang pumasa naman si Rafael sa maliit na challenge. Ang sabi ni Maxine, at least nakalusot na sila nito. Ang sabi ni Moises na isa lamang iniisip niyang challenge, yung boyfriend challenge, na sana makapasa siya kay Mang Matias kung pwede lamang niya sabihin sa buong mundo kung gaano niya ito kamahal si Maxine. Dinala naman ni Maxine si Moises sa lugar na paborito niyang tambayan kahit nga ang kanyang kuya Maki ay hindi ito alam. Si Moises lamang ang unang lalaki niya dinala niya sa lugar na ito at doon inilabas nilang dalawa ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Kaya huwag natin palalapasin ng kapanapanabik mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.